Resibo. Resibo. So, meron tayong re-reakan sa video. Ito ay resibo. So, ito na yung kinikwento sa akin ni Solja ito eh. Yung kay Apo Philip Apollo. Kasi 'di ba pumunta si Solja doon, hindi siya pinayagan mag-document. Pero GMA pinayagan niya, no? So, panoorin natin 'to. Kapag may sakit at nagigipit, ang iba sa faith healer daw kumakapit. Pero sa likod ng Totoo 'yun, totoo, no? mga lantakon, meron nga bang himala? Resibo. Resibo. Sa dami ng mga tao sa labas, aakalain mong may piyesta. But no, hindi dasal o salo-salo ang dinayo nila. Lahat ng nakapila may iniindang karamdaman at naghihintay na magamot ng lalaking nagngangalang Apo Philip. Na resibuhan na full packed ang bahay ni Apo. Laking gulat ng aming team nang ang pasyenteng hindi makalakad. Hindi raw kayo nakakalakad. Try nyo nga maglakad. Testing. Bigla na lang nakatayo. Maglakad naman ka. Astig, no? Minsan kasi pag ganyan, amang style ng mga mangkukulam at mga jablo, kung ano sakit ng tao, yun yung dadagdagan nila or titirahin din. So, yun ang sinasabi niya. So, meaning, kahit medical yung sakit, no? Pwedeng dagdagan ng mangkukulam yun. Ayos, At ano, tsaka ito, dapat ma-establish muna natin na talagang hindi siya nakakalakad. Kasi baka naman nakakalakad siya, weak lang, tapos nung pinalakad, naglakad. Kasi pwede rin kasing placebo, eh. 'Di ba? Itong part na to, hindi tayo sure. Baka mamaya nakakalakad naman talaga. Ambulatory naman talaga. Tapos parang pinalabas ng nakalakad dito. Minsan kasi pag ganyan, amang style ng mga mangkukulam at mga jablo, kung ano sakit ng tao, yun yung dadagdagan nila or titirahin din. Labas lahat! Wala may iwan sa inyo! Kwento ni Apo Philip, kailan lang niya nalaman na para bang mayroon siyang superpowers. Labas! Namatay yung father ko. Ang diagnosis is COVID. Ilang hospital yung pinunta namin, ayaw siya tanggapin. Tapos sa ambulansya na lang siya namatay. Tinanggap nung patay na. Yun yung nangyari sa kanya. Kaya parang eye-opener sa akin yun na ituloy, tumulong doon sa mga tao nangangailangan. Inaral ko siya, nagbasa-basa lang ako online. Online? Hindi, so meaning, kaya mong gamutin yung COVID? So medical condition, kaya mo rin gamutin? Ganon? Talagang dasal ako ng dasal noon. Kung ito'y para sa akin, ibigay niyo po yung mga kailangan ko. Nag-aral pala to Servisyo ni online. Apo, wala raw bayad pero tumatanggap siya ng mga donasyon galing sa mga parokyano. Tao tayong kumakain. Tao tayong may pangangailangan. Kung may magbibigay sa'yo, edi salamat. Hindi rin eh. Kasi kung, sa bagay kung, I'm so sure dahil may nakita akong ganito, 'di ba? Cross. So naniniwala siya sa biblical God. Tama ba? Kasi ito Star of David to eh. Kung naniniwala ka sa biblical God, sinasabi kasi sa Bible, pwede kong gamitin yung Bible na pang-debunk sa'yo. Sinasabi kasi sa Bible, mga kababayan ko, huwag magpabayad kung ikaw ay nanggagamot. 'Di ba? So ito wait lang, hanapin ko lang yung talata. So, dito sa sa Matthew 10:8, no? Sabi dito, ang mga may sakit ay inyong pagalingin. Ang mga patay ay inyong buhayin. Ang mga ketungin ay inyong linisin. At ang mga demonyo ay inyong palayasin. Tinanggap nyo ng
walang bayad, ipamigay ninyo walang bayad. Kahit pa sabihin mo may donasyon kasi, the fact na naglagay ka ng box doon, parang layunin mo talagang manghingi. 'Di ba? Naglagay ka ng box doon na nakalagay doon, donation box. Layunin mo talagang tapos yung sinasabi mong paano nga naman mabubuhay kasi 'di ba kumakain daw sila, kumakain tayo. Di magnegosyo ka. Pwede 'yon. Or magtrabaho ka ng ibang trabaho, pero yung panggagamot, huwag mong pagkakitaan. Sinabi ng Diyos yun 'di ba? Si Jesus Christ nga, alam mo ba, nagkarpintero yun. Nagtrabaho si Jesus Christ 'di ba? Tamo. Tamo. Sabi sa Marcos 6 verse 3 to 5, hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba kasama natin ang kanyang kapatid na babae? Kaya nga dahil sa kanya natisod sila. So kung babasahin kasi natin Marcos 6, nagtataka kasi yung mga tao doon, nakalagay dito sa Marcos 6, si Jesus ay umalis doon at nagtungo sa kanyang sariling lalawigan. Sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Ang maraming nakarinig ay nanggilalas. So nagtaka sila, Nagtuturo si Jesus. Sinasabi nila, saan kinuha ng taong ito ang ganitong mga bagay? At ano itong karunungan na ibinigay sa kanya na maging ang mga ganitong himala ay ginagawa ng mga kamay niya. Tapos do sa verse 3, Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba kasama natin ang kanyang kapatid na babae? Kaya nga dahil sa kanya natisod sila. So kasi nagtataka sila Sabi ko saan nakakuha ng knowledge ng ganito si Jesus Christ? Saan paano siya nakakagawa ng himala? Di ba karpintero yan? Ibig sabihin, kilala si Jesus Christ doon sa lugar nila na karpintero siya. Ibig sabihin, nagtatrabaho si Jesus Christ talaga as karpintero, yun ang profession niya. O kita mo na, kahit mismong anak ng Diyos nagtatrabaho para mabuhay Tapos kayo pagkakakitaan nyo yung pagpapagaling, sinabi nga wag daw maningil 'Di ba? Sa online mo nga yata, Apo Philip, balita ko 5,000 pwede mong i-debunk yung sinasabi ko. 'Di ba? Kaya yung mga gano'n, pagka ganito, alam nyo na. Kasi kapag naniningil yan, na nataliwas doon sa sinabi ng Diyos, hindi sa Diyos yan. Kapag naningil yan. Ako, ang pinagbabatayan ko, yung biblical na batayan na kung saan itong ni Yeshua na yan, pangalan ni Jesus yan 'Di ba? Kaya nga ang teaching, wag magpabayad, 'di ba? Pero nagpapabayad. Hindi teaching ni Jesus yan. Kung gumaling man kayo, ngayon, ang tanong, kung hindi pala totoo yan, bakit nakakagaling? 'Di ba? Kasi nasusulat din yan. Dito sa Mateo 26 ata, tama ba ako? Ay, hindi. Ano ba yon? Mateo 24:24 pala, sorry. Kasi nasusulat na yan Ang nakalagay dito sa Mateo 24:24, mga kababayan ko, Saan na ba yung Mateo 24:24? Sabi sa Mateo 20, ito ay sapagkat may
may lilitaw na mga bulaang mesiyas at mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamangahamanghang gawain. 'Di ba? Sa magandang balita tayo para mas Mateo 24:24 para mas maintindihan natin. Mateo 24:24 kasi mas ito yung angkop sa language natin eh. Magandang balita. Kasi ikakatuwiran kung hindi pala ng Diyos bakit nakakagaling, 'di ba? Bakit may gumagaling? Hindi naman kasi question yun kung nakakagaling o hindi Ang importante kasing natin yung galing sa Diyos mismo. Nakalagay kasi dito sa Mateo 24:24, magandang balita na interpretation sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos, 'di ba? Magpapakita ng kamanghamanghang himala 'yan para maligaw kayo. Now, pag nailigaw kayo niyan, hindi na galing sa Diyos 'yan. Sino pa ba ang kalaban ng Diyos? At yung kalaban ng Diyos na 'yon, pag yan ay tumulong sa inyo, sigurado may kapalit 'yon. 'Di ba? For example, si Jesus Christ, 'di ba? Yung temptation niya, gawin mo to, basta ako isambahin, lagi may kapalit pagka yun ang Diyos pagka biniyayaan ka niya, walang kapalit yun. Kaya ikaw, bahala kayo basta kung naniniwala kayo, gawin nyo. Pero sinasabi ko sa inyo kung ano yung nasusulat, diba? Hindi naman ako pastor. Kaya lang syempre nakita ko dito, biblical God yung niya may cross 'Di ba? Tapos may Star of David pa yan, may Yeshua pa siya na nakasulat tapos contradicting sa teaching ng Bible. Talagang dasal ako ng dasal noon. Kung ito'y para sa akin, ibigay niyo po yung mga kailangan ko. Ang serbisyo ni Apo, wala raw bayad pero tumatanggap siya ng mga donasyon galing sa mga parokyano. Tao tayong kumakain. Tao tayong may pangangailangan. Yun na nga Ibigay sa'yo, di salamat. Yun na nga Pati nga yung pag-monetize mo sa YouTube or sa Facebook niyan hindi dapat Kasi nga dapat walang bayad talaga Diba? Depende sa interpretasyon niya, Susunod, menor de edad na para bang sinabihan daw ng masasamang elemento. Biglang nagwala sa gitna ng gamutan. Empleyado na resibuhan ang pangmumolestya ng kanyang Pura natin. Resibo. May mga Dito tayo sabay resibo. Gusto mo rin panoorin si Bobby? Staff lang pala tsaka sponsors ang allowed. Sanggang dikit. Haba ng Ito ng resibo. Makikita ho sa video ang pagtirik ng mata ng babae. Hanggang sa gamitin na ni Apo ang bignum. Ano ho ito? Ito yung isang uri ng maitim na kahoy na madalas ginagamit sa mga pangontra bilang panggilit niya umano sa demonyo. Labas. Saan pa akong gagamutin? May galing ng kablo ka. Totoo nga ba ang mga himalang dala ni Apo Philip? Pero alam mo, minsan nag-aano din ako 'di ba? Na nag-iisip din ako, nga naman, sa dinami-dami ng pumupunta dyan, alam ka namang lahat yun ay uma-acting lang, 'di ba? Mystery din kasi sa akin kung paano niya nagagawa yung ganyang bagay. Pero katulad ng sinabi ko kanina, it doesn't matter 'Di ba? Talagang nasusulat talaga na may magpapakita talaga ng mga kamanghamanghang himala at pangyayari. It doesn't matter kung totoo yung himala o hindi. Basta yan ay hindi sumusunod sa panuntunan ng iniutos. Hindi sa Diyos yan. 'Di ba? Depende sa nakasapi Katulad nun, may mga nakasaping nagpapanggap na mangkukulam. Kunyari, nag-uorasyon.
Sa patuloy na paggagamot ni Apo Philip, dumating ang 15 taong gulang na itinago namin sa pangalang Princess. Isang dalagitang sinasaniban daw ng demonyo na nagkakagusto sa kanya. Kung tutusin, dapat ang dinadala yan muna sa sa psychologist o sa psychiatrist. Pag yung mga ganyan. Kasi sa totoo lang, hindi, let's say, bigyan naman natin ng ng balance. Malay mo naman talaga sinasaniban. Pero kasi, paano pagka psychiatric yung problema? Kasi hindi nakakatulong tong ganito kung psychiatric yung problema, ha? Neng, magdasal ka sa Panginoon. Nang simulan ni Apo Philip ang dasal, Bakit? Natawa-tawa pala kanina eh. Paano sasakit ang ngipin mo ngayon? Luko kang jablo ka. Manlilin lang ka pa. Labas! ayon kay Apo, tanda raw ito ng espiritong palaban. Balik. Pero nang lumipat sa ibang upuan ng dalagita, bigla na lang siyang nakabok. Sandaling nanahimik si Princess. At Eto, wait lang, ha? Wait lang, ha? Kasi ganito yan. Nung pumunta si Solja dyan, I don't know if bias lang kami, di ba? Nung pumunta si Solja kasi dito sa kila Apo Philip Apollo, wala namang eksenang ganyan. Nagtataka lang ako, every time na igigas, lalo na sa KMJS at sa mga ganyan, palaging may mga ganyang eksena na severe. Kasi, syempre, di ba, yung ganyan kasi, ini-schedule yan Ini-schedule yung pagbisita ng mga ganyan At pag ini-schedule yan, hindi ko sinasabing ganun yung mangyayari, pero pwede kasi mapaghandaan nila yung pagbisita ng GMA. Kaya kung halimbawa, kung gagawa ako ng control, kasi sa totoo lang, inano namin yan Ayaw talaga ni Apo Philip Apollo pagka kami. Diba? Kung gagawa namin ng control yan, hindi namin sasabihin kung kailan kami dadating. At pangalawa, ang isasalang na pasyente dyan, mako-confirm namin na may sakit talaga. At dapat hindi niya alam kung sino yon. Yung halimbawa, ito si Juan, pinamedical na namin ito si Juan. So, na-confirm na meron siyang sakit. Hindi namin sasabihin kung sino si Juan doon. Para if ma-diagnose niya na may kulam at ginamot niya, pag ginamot niya, dapat sabihin niya kung kailan dapat gagaling yun. Ano ba yan? Instant na bang gagaling yun after niyang gamutin? At pag sinabi niya instant, ipapa-lab test uli namin. Pagka pinalab test at ganun pa rin, ibig sabihin, hindi siya Ayun binibigyan ko na ng hint si Apo Philip Apollo, ha? Kung ano yung gagawin namin pagpunta namin dyan. Diba? Kasi pagka halimbawa, oy, Apo Philip Apollo, pupunta kami dyan bukas. Diba? Hindi naman sa sinasabi kung makakapaghanda siya ng mga artista niya. Hindi naman natin alam talaga Malay mo, totoo naman talaga Maganda na yung para walang pagdududa. Basta, bigla kaming dadating dyan. Hindi mo dapat alam kung kailan yon. At kung pagdating na yun, katulad nun, isa sa mga nandyan sa tao ay napacheck up na namin. Diba? Yun ang magandang control Now, kapag yun ay nalusutan lahat yon, abay, i-endorse ko ito si Apo Philip Apollo. Isa ako sa magiging believer. Malay mo, totoo din naman Pwede naman yun na maging totoo din naman siya Bigla na Kaya lang, dun sa part na, dun sa nagpapabayad kasi, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito yung totoong nakakagaling, ha? Alisin na natin yung kung sa Diyos ba o hindi. Kasi ibang usapan yun tumakbo palabas.
Yung demonic possession yun. Kasi kadalasan sa mga ganyang kabataan, pag nakakagawa ng kasalanan, at medyo mahina rin yung faith kay Lord, hindi nakapag-pray, hindi nakapagsimba. Mula Masbate kung saan siya lumaki, dinala muna sa Batangas si Princess dahil sa sunod-sunod daw nitong pagwawala. Pinapunta po ako dito ng tita ko kasi papagamot daw. Nagsimula po nung sinaniban ako ng grade 9. Sa school po namin may malaking puno doon. Tapos nakikita ko na lang po siya nandun sa puno nakaupo. Ano siya, itim siya na hugis tao, tapos pula yung mata niya. Mula pagkabata hanggang ngayon, pakiramdam daw ni Princess, sinundan na raw siya ng demonyo. Pag may pinupuntahan po kami, nakikita ko pa rin po siya sa mga puno-puno. Sa kada mangyayari yan sa kapatid mo, ano nararamdaman mo? Naawa ko. Hindi ko naman po namin alam na depressed siya. Nagsisipa siya dyan, tapos nagsisigaw ng tama na daw. Oo. Tapos nagpapanggap ng nagsasabi sa kanya. Nagwawala po, ganyan. Oo. Tapos kung ano-ano yung sinasalita. Ayon kay Apo Philip, aminado siyang hindi niya nagagamot ang lahat ng pasyenteng Sabay ganun eh. Ano pang, hindi, wait lang ha. mudulog sa kanya. Ano sabi niya? Apo Philip, aminado siyang hindi niya nagagamot ang lahat ng pasyenteng dumudulog sa kanya. May mga sakit daw kasing hindi na kaya ng kanyang kapangyarihan. Hindi eh. Alam mo men, kapag binigay sa'yo yung power ng healing, makakapagpagaling ka kahit anong sakit eh. Si Jesus Christ nga, bulag nga. Napakita niya, hindi naman spiritual ang pagiging bulag, di ba? Ketong. Biblical yun, di ba? Pinagaling niya yung ketongin. Hindi naman spiritual yun eh. Ito, yung ganyan, yung hindi ginagamot yung ganyan, di ba? Kaya nga healer ka eh. Doon pa lang, medyo hindi kayo pa rin, kayo pa rin. Kasi kung magiging selective tayo sa pagagalingin, lahat kasi magagawa niya ng magagawa niya ng lusot eh. 'Di ba? Unang-una, bakit mo nga naman siya gagamutin kung hindi mo alam na siya na spiritual yung sakit? 'Di ba? Sometimes ganyan lahat diyan pinapagaling niya. Tapos biglang sasabihin mo, pag hindi spiritual, hindi ko kaya ba't mo ginamot? 'Di ba? Dapat pa lang diyan pa lang nire-reject mo na 'yan. Ay hindi ito hindi ito spiritual, ito ay sadyang may sakit ka lang talaga. 'Di ba? Pero hindi pinapagaling mo diyan eh. Tapos pag hindi mo galing, sabihin mo may mga sakit pala na hindi kasi hindi spiritual. So meaning na fail ka, nabigo ka na i-determine na yung sakit ng isang tao ay spiritual. Yung pala medical pala. Pero ang basa mo sa kanya spiritual. Sablay ka. Medical training, wala, pero nagbabasa-basa ako. So, lagi ko nga sinasabi, magkonsulta sa doktor. Kasi yun yung pinaka-importante. Dalawa nga kasi yung sakit ng tao. Kadalasan, yung sa spiritual at saka yung sa physical. Yung physical, yun yung kaya gamutin ng doktor. Yung sa spiritual naman, yun yung kaya namin gamutin. So, may mga doktor na nagtataka rin siguro na naliligaw sila ng findings, kahit anong gamutan, hindi nagaling. Hindi pwedeng naliligaw. Hindi pwedeng naliligaw ng findings. May findings yon. Kasi may pagkakataon na sinasabi nyo siguro walang findings pero hindi pa nakikita. Kasi continuous yan eh. Lahat yan susuyurin ang buong katawan mo eh. Step by step eh. Hindi naman kasi, katulad nung sinabi ko nung nakaraan, hindi naman sa unang punta mo sa doktor ay alam na agad ang sakit mo. Step by step yan. Diba sinasabi mong ganun? Doc, masakit yung ulo ko eh. Papakonsult ako sa'yo. Okay, sige, ito muna yung gamot. Yun ang first step. Masakit ang ulo. Tapos, pag hindi gumaling, ay walang findings ang doktor sa akin. Hindi, babalik ka pa uli. Nag-take na ako nitong gamot, doc eh. Pero usually kasi pagpunta mo doon, tatanungin ka kung kailan mo pa nararanasan. Kung yan ay buwan na.
kung yan ay ano na, ilang ilang araw na, ilang na masakit ang ulo mo, siguro ano ka, mag-undergo ka ng CT scan siguro. So pag CT scan ka, now, magpapa-CT scan ka, no? Negative. Walang nakitang problema sa CT scan mo. Sasabihin mo na ba agad? Ay, walang findings ng doktor, negative ako sa CT scan. Hindi pa rin. Babalik ka pa uli. Doc, negative ako sa CT scan. Okay, sige. Magpaano ka nga? Tawag dito? Yung sa, magpa-creatinine ka. Lahat, urinalysis, lahat-lahat. Aanuhin sa'yo. Biglang hindi mo ine-expect, ikaw pala ay may chronic kidney disease na. 'Di ba? May CKD ka na. Hindi mo alam 'yon. Ang layo, 'di ba? Totoo 'yon. Sumasakit ang ulo mo, yung pala may sakit ka na sa bato. Totoo 'yon, nangyayari 'yon. Ang layo ng ulo sa bato, 'di ba? Pero nadidetermine. 'Di ba sometimes nga hindi ka makahinga, chine-check yung baga mo, okay naman, pati heart mo okay naman. Yung pala may cancer ka sa sa uterus. 'Di ba? Iba-iba kasi yung manifestations ng symptoms. Kaya imposible na yung sinasabi na walang findings. Meron 'yan. Hindi lang talaga mahanap muna. 'Di ba? Now, kung lahat ng test ay ginawa na sa'yo, may problem pa rin, hindi pa rin nagtatapos doon, pwedeng i-considera na hypochondriasis yung sakit mo. Ano 'yon? Psychological naman. I-evaluate ka naman ngayon ng psychologist or psychiatric. 'Di ba? Maraming pagdadaanan 'yan. Hindi pwedeng naliligaw ang findings yung ganon. Yun yung kaya namin gamutin. Kami, hindi namin kaya lahat gamutin. So, pag meron kayong mga sakit pang doktor, sa doktor kayo pupunta. Di sasabihan mo sana, ay hindi ito sakit na sakit ito na pandoktor. Ang problema kasi, sir, ginagamot mo kahit na sakit pandoktor 'Di ba? Di sana dyan pa lang, madidetermine mo na sakit ng pandoktor yan o hindi. Dagdag pa niya, hindi raw niya minamasama ang mga kritikong nagdududa sa kanyang mga paraan. Hindi ko na kulang kailangan patunayan kasi ang daming tao. Dyan, sa dami ng tao na ilan ba yung gumaling dyan, may statistics ka ba? Kapag hindi naman gumaling sa'yo, hindi naman babalik yung mga yan 'Di ba? May nag-complain na ba sa'yo na, hindi ako gumaling. 'Di ba? Refund. Wala pa namang ganun Siyempre yan, kung 20 pesos din lang naman ang dinonate sa'yo dyan, alam nga naman magreklamo pa sila na nagpagamot sa'yo, 'di ba? Hindi naman babalik Siyempre, ang babalik sa'yo dyan yung feeling nila na gamot mo. Siyempre, sa perspective nila, panloloko, sinasabi, nabayaran ko yung... Pero hindi hindi ako mag-aaksaya ng pera para ibayad sa mga tao, para lokohin sila lahat. Wala akong mapapala. Meron! Yung hindi ko naman sinabi nanloko ka, Pero kung manloloko ka, may mapapala ka, may maniniwala sa'yo. Huwag mo sasabihin na wala kang mapapala. Deception yun. Siyempre, ang linya mo, kailangan may maniwala sa'yo para tangkilikin ka 'Di ba? May pwedeng motive na gawin mo yon, may pwede. Hindi ko sinasabing ginawa mo yon, pero pwede. Huwag mo sasabing wala kang mapapala. Regarding do sinasabing panloloko or something, hindi kasi may gumagaling Madami. May gumagaling. Paano yung hindi gumaling? Na sinabi mong kinulam, tapos biglang sasabihin mo, medical. Kasi yung paggaling na tinutukoy mo naman, hindi naman automatic na yun ay dahil sa'yo. Pwede kasing nung time na nagpagamot sa'yo yan, ay umiinom na ng gamot yan. 'Di ba? Or sometimes kung halimbawa may sakit siya
nagpapa-hospital siya at the same time pumunta sa'yo. Huwag mo i-claim lahat ng gumaling ay dahil sa'yo. Hindi, totoo naman sinasabi ko eh. Now, ang sasabihin niya, di pumunta ka doon, pumunta na nga kami dyan. Hindi kami pinayagan mag-document. May sinasabing gumaling sila. Sa tulong ng resibo at iwanagan ng pamilya, sinuri si Princess ng isang psychiatrist. Ayon sa kanya, ang pangingisay at pagwawala ni Princess hindi dulot ng demonyo o masamang elemento. Ang nasa likod daw ng mga hindi maipaliwanag na kilos ni Princess. I'm leaning towards a psychiatric condition called schizophrenia. We see Schizophrenia. na may hallucination siya Ay, may split personality pati. 'Di ba? and disorganized behavior din. And then we can see na actually because of sa symptoms niya, nagkaroon ng affected yung function niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo doon sa umpisa ng video paano pagka psychological disorder yan? Lalong mapapalala ni Apo Philip Apollo yun 'Di ba? O paano yun? Ito o sige, kasi doktor naman yan, kukontrahin yan Uy, tanga, itong mga doktor na to, 10 taon ito nag-aral, si Apo Philip nyo sa online lang. Who knows kung verified pa yung information niya? Mas maniniwala kayo doon? Di ba, men? Kasi ang tanong ba, after magamot ni Apo Philip Apollo, yung okay pa ba? Okay na ba siya? Hindi na ba nangyayari yon? Yun, dapat nga balikan ng resibo yun kung okay na yun Yun, pwede yun, nagamot niya na yung babae na yun, okay na ba yun? Or nangyayari pa uli yung ganun? Nagreseta si Dr. Tan ng mga gamot kay Princess. Git niya, ito ang tanging lunas para maibsan. So, after magpagamot, na-diagnose pa rin ng doktor na may sakit to, so ibig sabihin, failure yung panggagamot ni Apo Philip dito. Ang mga pagwawala at pananakit ni Princess. I would consider putting her back on the antipsychotic. Low dose, give ample time for it to take effect, and then have that regular follow-up. Ito naman ang problema. Dahil doon sa gamot na binigay at biglang umigi yung yung condition ni ate, ang masakit niyan kay Apo Philip Apollo ikikredit yung pag-igi ng And see whether she would need those adjustments. For our kababayan with conditions pertaining to mental health, it's just like if you have a heart disease, you'd go to a cardiologist. So if we are experiencing symptoms pertaining to the mind, so yes, we would like to be seen by a psychiatrist. Sa panayam Pero alam nyo men, yung paniniwala kasi tungkol dyan, culture natin yan Sige para maibigay yung hilig, kasi sometimes iniisip natin what if totoo naman na yun, na ganun talaga, na nakakagaling talaga, what if ganyan, what if ganito. Sige, gawin nyo pa rin gawin nyo pa rin yan, wala namang problema magpa-albularyo kayo, pero i-make sure nyo na kumukonsulta pa rin kayo sa mga experts. 'Di ba? Para at least kahit paano masatisfy yung spiritual na pangangailangan nyo. At the same time, hindi nyo napapabayaan na magpatingin sa tunay na doktor. 'Di ba? At least kahit paano. 'Di ba? Kasi syempre nga naman, 'di ba? Although na kahit pa sabihin mong kontra tayo, hindi rin naman natin madidinay na culture natin 'yan Yung ganyan. ng resibo sa Department of Health. Kami naman ay nag-a-align sa idea na talagang tipong dapat unahin muna natin ang siyensya bago natin dalhin sa iba't ibang uri. Kahit sila din naman open din naman. Basta uunahin lang yung yung dapat unahin. Alam mo, nakapagpa-check up ka na dyan, Hindi saglit tayo kay Apo Philip Apollo. 'Di ba? Ang pamamaraan ng panggamot. Yung mga nasasaniban, yan ay kumbaga tinitignan na isang pamamaraan ng sintomas. So ibig sabihin there's something wrong with the body kaya nagdudulot ng ganito.
Patuloy naman daw ang tulong na binibigay ng gobyerno para sa mga may karamdaman, lalo na pagdating sa mental health. Marami naman pong mga barangay health workers ang trained na po sa mental health. Tinuturuan ang ating mga barangay health workers, mga local doctors, kung paano po i-handle ang mental health concerns ng ating mga kapwa Pilipino. Meron din naman po mga malalaking ospital na pampubliko kagaya po ng East Avenue Medical Center kung saan kayo po ay pwedeng magkaroon po ng konsultasyon Is Avenue. Di ba marami nagrereklamo doon? sa inyo pong mental health, lalo na po kung kunyari kinakailangan nyo ng gamot, kung available po yan sa pharmacy ng East Avenue, pwede po kayo makakuha ng Is libre. Avenue. Paalala rin ng DOH sa publiko. Ang paggagamot naman po ay multidisciplinary. Bukas naman po ang isipan ng maraming profesional. Marami pong doktor na talagang masasabi nating marunong, competent, na pwede pong makatulong sa inyo. Gusto namin sabihin sa publiko na maging maingat lang po. Kasi ang problem naman kasi, Doc, yung pera, magastos kasi dyan. Yan ang unang-unang factor kung bakit mas nilalapitan ng albularyo. Unang-una sa albularyo kasi, kahit siguro 20 pesos, 'di ba? Kaya. Lalo na kung wala kang pera. Pangalawa, sa albularyo kasi puro magaganda ang maririnig mo eh. Yan, nagapi na natin yung kumulam sa Yan, magaling ka na, 'di ba? Sa doktor kasi nakakatakot kasi eh. Pag nagpa-check up ka, may malalaman ka na sakit mo. Pero wala kasi yun kasi kailangan kasi nating harapin ang katotohanan eh. 'Di ba? Kasi hindi po natin alam kung ano po ang training, ano po ang, kumbaga, saan nanggagaling yung panggagamot na pwedeng gawin ng mga non-professionals. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, liwanag ng Diyos. Sa mga usaping pangkalusugan, lalo na sa malulubhang karamdaman, makalagang unahin ang napatunayang gamutan para hindi na lumala ang sitwasyon at sa huli, Katulad nun yung pilay na yon, anong reason nun? Kulam? Kaya siya napilay? Sure ba na after mong pagalingin nung may pilay na makakalakad na siya? Diba? Kasi ang pinagtataka ko, ang sinasabi kasi ni Apo Philip Apollo, may sakit daw na hindi siya kayang gamutin, yung pang-doktor, pang-spiritual lang siya. Bakit mo nga ginamot kung hindi mo kayang gamutin yung pang-doktor? 'Di ba? Common sense na lang ang gagamitin natin eh. Dapat sa diagnosis pa lang, nasasabi mo na, ay hindi, ano yan, pang-doktor yan. Hindi yan dito. Next! Hindi, lahat ng pumunta sa'yo, pang-doktor eh. Ay, pang-spiritual eh. Tapos pag hindi na gumaling, sasabihin mo na, pang-doktor na yon. 'Di ba? Nag-fail kang i-determine yung tayo ay walang pagsisisihan. Resibo. Magandang gabi sa inyo lahat, babae.